Kamusta mga kakwento? Ako po si King Kwento. Samahan niyo ako sa aking bagong segment na pinamagatang Kwentour. Lakad-lakad, huwag tamad. Libutin natin ang Singapore at sabay-sabay tayong sumakay ng bus, tren at vapor. Huwag sanang bumuhos ang ulan o magpour. Tara, lakad na! Yon, sarap ng hangin ngayong umaga. Mulan kasi magdamag dito sa Singapore. Medyo basa yung kalsada, tapos malamig ang hangin. Maraming magagandang bahay dito sa lugar namin. Morning. Nakatira kasi ako sa landed area dito sa Singapore. So maraming magagandang bahay, maglalaki ang bahay. Mahal yung mga bahay dito. Tinignan ko yung mga presyo niyan eh. Mga nagkakahalaga daw ng mga 100,000 to 100 million SGD. Depende yan sa location at depende sa, syempre, sa sukat ng lote. Dito sa area na to may mga mga maliit, medyo maliit yung bahay, maliit yung sukat ng lote. So ang halaga ng mga ganyan, mga maliliit na lote, mga nasa almost 5 million SGD. So mga 175 million sa pera natin. Pero ano lang yan, mga 4,000 square feet lang yung ano na yon, yung sukat. For sale. Tawagan natin yan. Tanungin natin kung magkano. Uy, tawag na, nakabili na. So yung mga ganyang lote, yung mga ganyang sukat ng bahay, kasi yung 4,000 square feet parang sukat ng NBA court. Kasi yung NBA court, di ba ano yan? 90 by 50. 90 by 50, so mga 4,500 square feet. Siguro mas malaki pa yung NBA court din. Daanan natin kung magkano. Wala pa ng presyo to. So yung mga ganyang bahay, siguro mga nasa 5 million. Or baka ayun yung mga 5 million dito. 5 million. 5 million is 175,000 million pesos. Ito pa binibenta. Tayong binibenta rito Pasweldo nga. Matanong kung magkano yan. Lamig ng simoy ng hangin, saka ang bango. Ay, ang sarap. Sarap ng pakiramdam. Ito medyo pababa. So ngayon ang pupuntahan natin ay yung last kampong dito sa Singapore. Dito sa mainland Singapore. Kasi may kampong din sa Pulau Ubin. Yung kampong ay small village. So meron ditong last kampong. So yung natitirang, yung kahuli-huliang village dito sa Singapore. Kahuli-huliang village na nakatayo pa hanggang ngayon, na nandito pa rin, na nagsusurvive.
sa Las Kampong. Noong mga panahon na yon, tinatayuan na ng mga HDB, yung housing project ng government, yung lugar, yung paligid nung last village dito, yung Las Kampong. Alam ko dito na banda yun, malapit na yun dito eh. Siguro dito rin yun. Ano ba yun? Eto na. Ito na yata yung lugar. Ito na nga, Lorong Buangkok. Nung huling punta ko rito, wala pa masyado nakatayo dito sa lugar na yan. Itong mga to, tinatayo pa lang sila. So itong lugar na to ay Kampong Lorong Buangkok. Ito na yung last standing na village dito. Kampong is village, or sa atin barrio, sa Pilipinas barrio yun. So ito yung huling barrio na nakatayo dito sa mainland Singapore. Nabili ito dati ni Mr. Sing Choo Kun. Siya yung tatay ni Miss Sing. Nabili ito dati noong 1956. Isang swamp area to eh. Kilala to sa tawag na Kampong Selak Kain. Kain ay skirt or sarong, kasi dati nga swamp area ito. So yung selak ay yung pag-act ng pagtaas ng sarong. Parang kasi dating bahain tong lugar na to eh. Dati marami nakatira dito na pamilya. Nung binili ito ni Mr. Singh, si Mr. Singh ay isang medicine seller. Tapos nabili niya itong 1.2 hectares na ito noong 1956. So hindi ko alam kung pwedeng mag-video dito sa loob. I-preserve nila yung lugar na ito. So ito yung dating swamp area. Malamig dito, malamig yung lugar na ito. So meron ditong, kaya merong surau. So ibig sabihin ng surau ay mosque. So ito yung pinaka-mosque nila. So meron pang, hindi ako naririnig nyo, meron pang tilaok ng manok. So ito yung pinaka-mosque nila rito. Kasi most of the tao na nakatira dito ay mga Muslim. Good morning. So mababait yung mga tao dito. Yung lugar na to, meron ako nakitang mga may aircon din, pero karamihan ng bahay dito ay walang aircon kasi nga malamig sa lugar. Nung namatay yung may-ari nito, pinamana niya sa kanyang mga anak. Meron siyang 4 na anak. Pinamana niya yun sa anak niya. Yung 3 anak niya lumipat na sa mga HDB. Ang natira na lang dito si Miss Sing. 60 plus na siya ngayon. Siya yung pinaka namamahala dito sa lugar na to. So sa kanya na nagbabayad yung mga tao. Malaki pa yung lugar. Hindi ako kung pwede pa ang pumunta doon sa lugar na yun. So malaki yung lugar. Yung Kampong Spirit, parang sa atin to, yung sa baryo natin, di ba, sa mga probinsya, sa baryo, magkakakilala lahat ng tao. Lahat sila nagtutulungan. So gano'n, marami pa rin nakatira dito. Pero nung sinimulan to, more than 40 families yung nakatira dito. Noong mga panahon na yun, noong 1956. Ngayon, recently, less than 30 na lang. Siguro 26 na lang yata yung pamilya na nakatira dito.
Kasi karamihan ay umalis na at lumipat na sa mga HDB. So ngayon, pinipreserve tong lugar na to ng ibang mga mambabatas dito sa Singapore. Gusto nila i-preserve tong lugar na to as heritage ng Singapore kasi history na ito di ba? So ayan, yung Lorong Buangkok 1954. Yung 1954, yung 1954, ayan ay zip code, portal address. Dati kasi 4 lang yung portal address dito, 4 na number. Pero yung 4 na number nun, napalitan ng 6 na yung postal number dito. Yung ano talaga, yung pakiramdam talaga dito, parang wala ka sa Singapore. Well, unless kapag tumingin ka sa ibabaw, nandun yung mga HDB. Tapos, yung kable pa rin yung mga kuryente rito. Kasi karamihan ngayon sa buong Singapore ay underground na yung mga cable system. So, yung kuryente, nakakable. Ngayon, meron pa sa taas. Parang sa atin sa Pilipinas, lahat ng mga yung kable ay nasa poste. So, ganun pa rin yan dito. Ganun pa rin dito sa Kampong Lorong Buangkok. So, meron para silang, may nakita akong telephone line. Telephone wire yun. Sarap ng pakaramdam dito. Habang napapakinggan natin yung mga tunog ng kalsada, tunog ng mga sasakyan sa other side. So, habang naririnig ko yung tunog ng mga sasakyan sa other side ng kalsada, ay dito naman sa side na to, tuloy-tuloy yung tilaok ng manok. So, napakaganda ng lugar na to. Parang wala ka talaga sa Singapore. Kung mapapasin mo. So, ayan, may mga puno sila ng saging dito. So, may mga malalaking puno sa loob. Puro huni ng manok at ibon ang naririnig ko dito. Napakaganda ng lugar na to.